Praise God. So, tayo po ay muling mag-aaral sa salita ng Panginoon. Matatagpuan po natin sa Matthew chapter 5, verse 10. Nasabi po doon na, "Blessed are the peacemaker, for they will be called the Son of God." Amen po ba? Praise the Lord. Malapit na po natin matapos ang Beatitude. At sana po ay makita po sa ating mga buhay ang ating pong pinag-aralan, pagkat it will be a failure sa amin po mga pastor kung wala po tayong natutunan sa mga nakalipas na mga ilang linggo na siniris po natin itong Beatitude. Ano po ba yung idea po ng peace ay makikita po natin throughout the Bible. Ito ay nagdodominate, no, sa Biblia. Kung makikita po natin, kung babalikan po natin in the garden, ay naroon po yung peace. Nagsimula po yung kapayapaan, muwat doon po sa garden, na nilikhay ng Panginoon ang unang mga tao, nandun ang kapayapaan, at ito po ay sinara ng Panginoon sa Revelation, na nasaan yung kapayapaan, it will be in eternity. No? Sabi nga po na isang scholar, in fact, we can chart, no, the courses of the history based on the theme of peace. Pwede daw po natin masundan, pwede natin i-chart, makita, no, ang history sa pamamagitan ng kapayapaan. Yung theme to ay kapayapaan. No? Una nga po, kung makikita po natin, nung unang likha ng Panginoon, nandun po yung peace. And then, sin interrupted the peace. No? Nung pumasok po yung kasalanan, naputol po yung kapayapaan na tinatamasa ni Eva at ni Adan because of sin. At ito po ay binalik ng aming Panginoon nung siya ay mamatay doon sa Kalbaryo, at ito po yung naging reality again, yung kapayapaan na ito nung ating Panginoon ay namatay. Since ang ating Panginoon po ay nagbigay sa atin ng kapayapaan sa pamamagitan ng kamatayan niya, o sa pamamagitan ng pagkakilala natin sa Kanya, ay binibigay sa atin yung kapayapaan nito. At someday, no, in the future, ang ating Panginoong Jesus ay babalik muli upang itayo niya ang Kanyang kaharian at magkakaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Kaya nga po ang title niya ay, isa sa title niya ay Prince of Peace. No? Kaya marami pong mga references sa Bible tungkol po sa mga peace. At alam po natin na ang Panginoon o ang Diyos ay concerned sa kapayapaan ng mundo. Ito po yung great theme na sinasabi po ng Bible para sa Kanya, yung kapayapaan. Pero nakikita po natin sa ngayon ay walang kapayapaan. Amen? Para bang ang kapayapaan ay mailap? Meron pong dalawang dahilan na kung bakit ang kapayapaan ay mailap sa kabila ng mga ginagawa ng mga tao. Unang-una po yung opposition of Satan. Hindi po papayag si Satan o ang kanyang mga kasama na magkaroon ng kapayapaan ng mundo o magkaroon ng kapayapaan ang bawat isang nilikha ng Diyos. Hindi po siya papayag. No? Nakontento po tayo natutulog na maayos ang atin. Hindi po siya talaga papayag. Pangalawa ay yung disobedience ng tao. Yung pagsuway po ng tao. Hindi po ito nagbibigay ng kapayapaan. Kaya nga po ang mundo ay nakikita natin yung mga pag-aaway, mga gera, ang mga lahat na nakikita natin mga kaguluhan sa iba't ibang bansa. Sa Middle East ay hindi po natitigil ang mga kaguluhan po doon. Kaya nga po, hindi dahil sa ayaw ng Panginoon ng kapayapaan, kundi ayaw ni Satan o ng tao, no, ang kapayapaan. Si Satan at maraming mga tao is at war with God.
At ito po yung naisip po natin. Sabi nga po, minsan, siyempre, ang kapayapaan po is two-way. Okay? Hindi po pwede yung isa nagnanais ng kapayapaan at yung isa ay ayaw magnais ng kapayapaan. Kaya nais pa ng Diyos ang kapayapaan, si Satan ayaw ng kapayapaan. Nais lang Diyos ng kapayapaan, pero ang tao, mas nais niya yung pamumuhay niya ay naroon sa problema at gusot na kanyang niladanan ngayon. So, nais na Diyos ang kapayapaan, pero pag ayaw ng tao o ayaw ng isang bahagi o isang parte na ito, ay hindi po marirealize yung kamatayan. No? Ngayon po umaga ay nasa pagpitong hagdan tayo, no, ng ating po pinag-aaralan ng blessedness or beatitude. At sabi po, blessed are the peacemaker, for they will call Son of God. No? Ang Panginoon ay tumawag ng mga grupo ng tao upang ito ay maging peacemaker. No, meron po tayong pinadadala sa ibang bansa, no? Sila daw yung mga peacekeeping forces na nangangalaga ng katahimikan. Pero may mga ginawa natin Panginoon o tinawag upang siya ay maging peacemaker. Hindi po ito tumutukoy sa mga politician, hindi po ito tumutukoy sa mga ambassador, hindi po tumutukoy ito doon sa mga nasa gobyerno na matataas ang mga katutulpulan. No? Maski anong kagaling po sila magsalita at mag-inganyo ng tao, yung pong real peace ay kailanman ay hindi po nila makukuha at maunawaan. Okay? Yung kapayapaan po na nais ng Panginoon ay napakalaki po ang pagkakaiba sa mga kapayapaan na ginagawa ng tao. Dito po lang po sa atin ay makikita niyo na po, politically, makikita niyo po medyo magulo yung ating bansa. Away-away sa posisyon, sa politika. Hindi po ba? Ngayon lang po ay malayo pa yung SKL barangay election. Pinapatay na yung mga kumakandidato. No? Nagkakagulo na po sila. No? Minsan sa ating economic, yung poverty, wala po yung kapayapaan. Socially, sa bawat isa sa mga tao ay merong iringan, merong inggitan, merong alitan na nagaganap. Minsan within our family ay merong din ng sitwasyon na walang kapayapaan, na merong alitan na mamagitan sa asawa, no? Sa mag-asawa, sa mga anak, sa magulang ay nagkakaroon ng kaalitan. At maraming bansa po ang walang kapayapaan. Walang kapayapaan. At tunay na ang real issue po, ano po ba yung real issue? Sabi mo, makikita po natin yung motto po ng United Nations na established at 1945. Ang sabi po doon, to have succeeding generation free from scourge of want. Na yung 1945, ito na po yung motto nila. Kaya po, pagtapos po ng World War II, ay binuo po yung United Nations at ang talagang naisin nila ang goal, ang vision, o mission na tanging nasa kanila ay magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Yung mga succeeding generation. Pero hindi po nangyari, no? Hanggang ngayon may mga gera. Bagamat yung statistics po ito ay napakatagal na, kaya imagine nyo na lang, no? Kung ilan pa yung ilang pang conflict, ilang pang gera, ilang pang mga wars, no? At mga strike ang naganap buhat noong 1968. In 1968 po, yung New York Times ang report po nila na there are 14,553 wars na alam nila na itala nila 30 years, no? 30 years before Christ. Since 1945, 1570 wars at 164 international outbreak, violent. No? At buhat daw noong 1958, 82 nations has been involved in conflict than 50 years ago, doon sa 58 na yun. So makikita niyo po, pagkatapos na makalipas ng napakaraming taon, lalo pong lumala ang sitwasyon ng bawat bansa. No? Ang Amerika daw po ay 334 years in existence, 234
if not mistaken, ay na-involve sila sa gera. Grabe, yung tagabantay ng kapayapaan. Kaya nga po, walang kapayapaan na makikita po sa ating kapaligiran. Ngayon, paano po natin, para maunawaan po natin ang lahat ng ito, nang sabihin ng Panginoon, blessed are the peacemaker, upang maunawaan po natin ito, kung ano ang tinutukoy ng Panginoon dito. Unang-una po, first, kailangan po maunawaan natin, ano po ba ang meaning ng peace? What is the meaning of peace? Kung pag-uusapan po natin ng kapayapaan, ano po ba ang talagang sinasabi nito? Ano ba ang talagang kahulugan nito? No? Siguro isipin natin, pastor, okay lang yan. Ang kapayapaan ay ito yung absent ng war. Ito yung absent ng kaguluhan. No? Ito yung absent ng hindi pagkakasundo. No? Ito yung absent ng noong mga hindi pagkakaunawaan. Hindi po, kasi pag sinasabi po ay, sabi po, peace is, as God see it, is for truth, or for that absence of something. It is not an absence of something, it is the presence of something. Hindi daw po ito yung kawalan ng mga kaguluhan, kundi yung presensya ng ating Panginoon, o yung po yung natin, no? Sa presence of something. Ang biblical way po ng peace ay hindi po yung absent ng conflict, kung hindi ito yung present ng righteousness sa buhay ng isang tao. Yung present ng tamang relasyon sa ating Panginoon. Yung present ng tamang relasyon sa bawat isang tao. Ang kapayapaan po hindi lamang para itigil yung gera o yung kaguluhan, kung hindi, ang kapayapaan ay upang lumikha sa puso ng isang tao ng isang matuwid na pamumuhay at isang tamang pananaw sa ating Panginoon. Creating righteousness. Na makita po nito ay magkakaroon sila ng tunay na kapayapaan. Meron po kasing pagkakaiba ang truth at peace. May pagkakaiba po yun. Pag sinabi po kasing truce, temporary cessation or suspension of hostility by agreeing of the agreement of the opposing side o opposite side. O yung nagkakatugmali. Kaya po minsan pagkadadating po ang Disyembre, meron pa ng what we call ceasefire. No? Hindi muna magre-reload ng bala at babalik. Yung po yung truce, pansamantalang katahimikan. Pansamantalang pagtigil ng paglalaban. No? While peace ay mas malalim pong kahulugan. Sa Hebrew po, ang taguri po nito ay shalom. Na ibig po sabihin, completeness, soundness, welfare, and peace. Pag sa malawak pong kahulugan ng word na shalom, ito po ay yumayakap sa salitang justice, mercy, righteousness, compassion, and truthfulness. Ito po yung nakapaloob po doon. When we say peace, naroon po yung justice, naroon po yung mercy, naroon po yung rightness, naroon ang compassion, at nandoon ang katotohanan. Ang peace po ay kung nasaan naroon nalalaman yung katotohanan. No? At saka po ini-issue yung difference. At yung dalawang party ay nagkakaroon ng pagkakaisa. Nire-resolve po nila yung mga dapat isolba. Alam niyo po kasi tayo, para lamang huwag magkaroon ng pagtatalo-talo, para lamang hindi na magkaroon ng gulo, sabihin hayaan na lang natin siya. Di po ba? Do you agree? Hanggang gano'n, hayaan na lang natin siya. Total, gano'n na ako na. Unawain mo na sa kanya. Pabayaan mo na siya para walang gulo. Para walang gulo.
Kaya minsan, pagka mayroong po magkatunggali na nag-aaway, no, ano po ginagawa natin? Pinaghihiwalay po natin sa kanila. Tama po ba? Kakusapin natin isa, hiwalay natin. Pagbayaan mo na lang, pagbigyan mo na lang siya. Para wala na lang kayo gulo. Hindi po yun ang tinatawag na peace. That is truth. Parang, for the meantime, no? Pero alam niyo po ba, nanalo lang po nating nilalagay sa puso nila at nadadagdagan kasi hindi nasisettle eh. Tama po ba? Hindi kasi nasisettle. Kaya madalas pag may mga problema, hayaan mo na lang natin para okay na lang. Para magkakita-kita tayo. Kaya usually, naroon pa rin yung pag-aaway. Hindi kasi nasettle. Kaya pagka dumating uli ang punto na nagkaroon sila ng disagreement, doon pumuputok lalo. Nakukuha niyo po. Doon lalong pumuputok. Kasi hindi nga na-resolve ba. That is truth. Pag ang peace po ay sinasabi po dito ay yung problem o yung talagang problema ay nare-resolve lang. Talagang naaayos, nakikita. No? At saka po nila nag-kiss and make up. So nakita yung pagkakamali ng bawat isa, nakita yung pagkakamali ng isa kung isa may mali, nakita yung pagkakamali ng isa kung siya yung may mali, at saka po ito nare-resolve. Ang ibig sabihin, yung Bible peace na tinatawag ay hindi po nito ini-evade yung issue. Hindi tinatalikuran yung problema. Hindi po yung kasabihan na peace at any price. Hayaan na lang natin para wag lang magkagulo, para maayos na lahat. No? Ang peace na tinutukoy po ng Bible, it conquers problem. Hello, church! Tinatalo yung problema, tinatalo kung ano man yung conflict na ito, at ito po ay nag-build up ng bridge doon sa dalawang taong ito. Maaaring minsan masakit, maaaring minsan may struggle. No? Pero, yun po yung dapat. Kita nyo po yung sabi po muna, bigyan po natin pag ninyo, sa James chapter 3 verse 17, ang sabi po dito, the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruit, without partiality, without hypocrisy. Ano po sabi doon? First, ano po? Pure. Hello? The wisdom first is pure, then, ano kasunod? Peaceable. No? Sabihin, nandun po yung purity. No? Kailangan po naroon muna yung unang-una yung kalinisan. Saka po pumapasok yung kapayapaan. No? Hindi po natin hinahanap ang kapayapaan at the expense of righteousness. Church, no? Walang kapayapaan kung walang righteousness. Hindi po natin po pwedeng paghiwalay po doon. No? Hindi po magkakaroon ng kapayapaan not unless the sin o yung kasalanan ay ma-deal natin doon sa mga taong nagkakaroon ng problema. Hindi po natin masasabing kapayapaan kung ini-ignore po natin yung purity. Is not peace. That is not peace. Hindi po yung nais ng Diyos na kapayapaan na makita sa ating buhay. Kita niyo po ang sabi sa Hebrews chapter 12 verse 14. Make every effort to live in peace with all men and to be holy. Without all holiness, no one will see the Lord. Hello? Ang ibig sabihin, you cannot divorce. Hindi natin pwedeng paghiwalayan. Sabi nga ito, make every effort to make peace with all men and to be holy. Kailangan po yun. Ang sabi po sa Psalm chapter 85 verse 10, love and faithfulness meet together. Righteousness and peace kiss each other. Hello, church. Righteousness and peace kiss each other. Hindi po pwedeng paghiwalayin. No? Magkasama po pirmi yan. Kung inaabot lang po natin yung strife, whether in our family, no? O yung sa church, o yung sa ating pong kapaligiran, no?
Pero kung ito po'y ginagawa po natin, to the point na sasacrifice po natin yung katotohanan, ino-compromise po natin yung principle. At hindi po ito kapayapaan na matatawan. Look at Matthew chapter 10 verse 34. Ang sabi po, I have not come to bring peace, but a sword. Sabi sa isa, do not think that I have come to bring peace to the earth. Para ba kung titignan po natin sa una, sabihin natin, Pastor mo, ang layo po ata sa pinag-aralan natin yan na beatitude. Para bang kumukontra yan sa sinabi ng ating Panginoon doon sa Matthew chapter 5? Hindi po. Kung makikita po natin, kung naroon po ang katotohanan, ay magkakaroon talaga ng strife. Tama po ba? Pag nais mo ipahayag ang katotohanan, kung nais natin ipahayag ang katotohanan sa mundo, at hindi nito nais tanggapin, nagkakaroon po talaga ng paglalaban. Tama po ba? Kaya nga po yung mga whistleblowers o mga ganyan. Sabihin, ang pinag-usapan po dito ay yung preaching of the gospel. Mamaya po, babalikan po natin. Pagka pinipreach po natin yung gospel, okay, sometimes you can upset people. Tama po ba? Lalo yung mga religyoso. Nagkakaroon po kayo ng hindi pagkakaunawaan. No? Pero hindi naman po natin ibig sabihin na isasakripisyo po natin yung mga bagay ito. Kaya sabi nga, first, yung pain, the sword will fall, and then there will be a complete healing, and then peace. Pagka kasi bumaksak po yung sword of holiness, talaga minsan ang hirap tanggapin. Yung mga minsan sa atin nga, hindi natin matanggap yung mga bagay na yun. At ginagawa natin ang paraan ay pag-ulit. Kaya nga po, kailangan po makita po natin yan. According to Jude 3, Jude 3. Beloved, although I was very eager to write you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. The word contend means ipaglaban po natin. No? Huwag po nating hayaan na mamayani ang kasinungalingan. Huwag po nating hayaan na mamayani ang mga maling turo. Hello? Pagka yun po yung ginawa po natin, talagang merong pagkakalaban. Merong mga hindi magiging pagkakaunawaan. No? Ay, ibig sabihin kasi ng peacemaking in the Bible, o na kung magkakaroon ng kapayapaan, hindi po natin, ang ibig po sabihin ay hindi natin dapat iwanan o isakripisyo yung mga principle na itinuturo ng Biblia. Hindi po natin pwedeng i-compromise ito. Kaya nga po nagkakaroon ng usot. No? Hindi kaagad kapayapaan, pero after they realize yung mga ginagawa nilang hindi tama at mali, doon lamang po nagkakaroon ng kapayapaan. No? Hindi po natin kailangan i-abandon na o iwanan o isang tabi yung mga doktrina na itinuturo ng Biblia at sasakayuan natin for the sake na wala ng argumento, matigil na lang, okay lang, magsama tayo na maayos. No? Hindi mo na siya i-correct. Miski mali yung doktrina niya, okay na lang. Para merong kapayapaan. Hindi po yung tunay na kapayapaan na sinasabi ng Biblia. Hindi po natin kailangan iwanan o i-abandon na yung ating conviction na lalagyan ng banal na Espiritu sa atin. Hindi tayo nag-agree just to settle. No? Yung thing na ito po ay kumukontra sa katotohanan. Yung po yung meaning ng peace. Talaga magkakaroon po tayo ng kaaway pagka yung gospel na pinag-uusapan. Hello? Tama po ba? Kaibigan ba nakuha nyo nung sinare yung gospel?
Hindi, no? Sometimes, haaway, disagreement. Minsan, pinagagalitan ka kung natatay mo pa yung pinagsasabihan mo, malamang makagalitan ka pa. Diba? Mamaya, mapalayas ka pa. Di ba? Hindi ka pinapahal talaga eh. Tingnan sabi sa Luke chapter 12, verse 51. Luke chapter 12, verse 51. Do you think I came to bring peace on earth? No, I tell you, but division. Bakit? Kasi pag sinel mo yung gospel, naku, talagang magkakaiwa-iwalay ka, lalo na yung pamilya nyo ay merong talagang naka-anchor doon. No? Sa belief na yon. Kaya sabi na iba, dito na ako nagkaisip, dito ako pinanganak, dito ako nagkaisip, dito na rin ako mamamatay. No? Ay kung bata ka pa naman, bata ka pa, papunta ka pa lang, uwi na ako. Ibig sabihin, magkakaroon po talaga ng strife. Ang real peace is resolving the problem by the truth. No? Upang mailagay, maipakita yung righteousness ng ating Panginoon. No? It's not the absence of something, but the presence of something. Hindi po yung wala yung strife, pero kung hindi, kailangan yung righteousness po ang naroon. Yung katotohanan ay makita. Ang biblical peacemaker po ay hindi po dapat tumahimik lamang. Hindi lamang para maipakita lamang sa kanila, kundi ito ay nakasali, nakapundasyon sa katotohanan at justice ng ating Panginoon. Amen? Pangalawa po, the hindrance to peace. Ano po ba yung hindrance? Ano po ba yung nagde-destroy sa kapayapaan? Saan ba nanggagaling ito? No? Obviously, alam po natin na ang hindrance sa kapayapaan ay kasalanan. Hello? Kaya sabi nga po natin na pag-aralan doon sa Jeremiah chapter 17 verse 9, ano po sabi doon? The heart is deceitful above all things and desperately seek wicked, say ba? Who can understand it? Makikita po natin ang kapayapaan nagsisimula o yung walang kapayapaan nagsisimula sa kasalanan at ito yung manifest doon sa puso ng bawat isa. Naroon. Siyempre, pagkakasalanan, ano naman po natin, talaga hindi naman nagbibigay ng kapayapaan. Hindi po ba? Yung mga makasalanan talagang walang kapayapaan. Ang nagsisimula po ito doon sa wicked heart. Ang sabi nga, sick at walang anumang gamot sa mundo, no? Na talagang makakagaling sa puso. Hindi po yung physical na puso pinag-usapan po natin, ano po yung puso na naroon po yung heart, yung weak emotion lahat. Kaya sabi po na Isaiah sa Isaiah 48 verse 22, there is no peace, says the Lord, for the wicked. Hello? Ang sabi ng Diyos, sa makasalanan, walang kapayapaan. Kung naroon ang kasalanan, walang kapayapaan. Yung pala yung katotohanan. Yung naghihinder sa kapayapaan, yung kasalanan. Kasi sabi nga ng Panginoon, walang kapayapaan doon sa mga makasalanan. No? Kaya wala silang kapayapaan. At si Jeremiah po ay meron din pong ganito ay pan na isinulat niya po yung mga bagay na ito. No? At sabi nga po din sa Isaiah 57 verse 21 muna po tayo. Ayan lang po eh. Sa Jeremiah chapter 8 verse 11. Ang sabi po, they dress the wounds of my people as though it were not serious. Peace, peace, they say, when there is no peace. Sabi na, kapayapaan. Pero ang katotohanan, wala talagang kapayapaan. Dahil ang kapayapaan na ay ito ay yung kapayapaan na binibigay
natin ng ating Panginoon na naroon yung pagiging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Hindi dahil sa walang kaguluhan. Hindi dahil sa walang pagtatalo-tao. Ganun sabi, there is no peace with the wicked. At alam po natin na ang tao sa kanyang kanaturalan ay makasalanan. Sa kanyang kalikasan ay makasalanan. Kaya hindi niya po makukuha, hindi niya maunawaan ang kapayapaan na nais ng Panginoon na ibigay sa kanya. So, ang isang pong hadlang sa kapayapaan ay yung wickedness ng bawat isang tao. At sabi po sa Mark chapter 7 verse 20, what comes out of person is what defiles him. Kung ano daw po yung lumalabas sa bibig ng isang tao, ito po yung nagpaparumi sa kanya. So, ibig sabihin yung wickedness ay hindi po pwedeng magkaroon ng kapayapaan. Wickedness cannot produce peace. Sapagkat ang kapayapaan, ito po ay resulta ng ating tamang relasyon sa ating Panginoon. Ito po ay resulta ng pagiging pure in our heart. Kaya nga po hindi po ito magkakaroon ng kapayapaan. The peace is the result of purity. Now, balikan po natin yung James chapter 3 verse 18 na ating po tinignan kanina. Ang sabi po doon ay ang tunay na peacemaker ay they sow the fruit of righteousness. Peace, pursue peace. No? The harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace. Kailangan po itanim po natin, ipunla po natin yung righteousness upang ito ay maging bunga, upang tayo magkaroon ng kapayapaan. Yung tunay na kapayapaan ay nagbubunga ng righteousness. Kaya po minsan nag-aaway yung dalawa eh. Tama po ba? Gawa ng kasalanan eh. Hello? Kung absent naman siya, wala namang pagtatalunan. Wala namang pag-aawayan. Wala naman dapat nagawin. No? Bakit nagkakagulong bawat isang nalito? Kasi nais ng pababain yung nakaupo na Di po ba? Kaya may kaguluhan sila eh. Kasi feeling nila sa kanilang mga sarili, sila mas magaling kaysa nakaupo. Kaya hindi pagkakunto. Kasi nais nila sila yung mamuno. And greediness is sin. Kaya nga po kailangan na pakita po natin yung mga bagay nito. Then, eliminate po natin sin, resolve yung mga problema, then magkakaroon po ng kapayapaan. At tayo po bilang mga peacemaker ay nakapagtatanim ng righteousness and it will result in peace. Kaya nga po, babalik na po tayo doon sa beginning natin po pinag-aralan sa Beatitude. Ang sabi po unang-una doon ay sa Matthew chapter 5 verse 3 sabi, blessed are the poor in spirit. At alam po natin hanggat na hindi natin makita na wala tayong magagawa sa ating buhay, na dapat tayo ay maging beggar na umaasa sa ating Panginoon, then pangalawa po doon ay yung i-mourn natin, yung nakita natin na kasalanan po natin, na wala tayong kakayanan. Talagang naroon ng pagsisisi, naroon ng kalungkutan, ay ano po ang makikita po natin ang sunod? Yung blessed are the meek. No? Yung meekness natin na aminin yung mga wala tayong kakayanan. At sabi po doon, after the meekness, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, and you will be filled. No? Pagkatapos po nakitin po ito na sabi mo, blessed are the merciful, we will receive mercy from God. No? At ang sabi po doon ay pagkatapos noon ay blessed are the pure in heart.
And when you are pure in heart, what will you become? Ano ba kasunod doon? You will be a peacemaker. No? Wala kasi ganun. Nais mo kapayapaan na makita sa bawat isa. Kung naroon po yung pinag-aralan po natin na yon, then we are ready to be a peacemaker. Sabihin po, kung ikaw po ay peacemaker talaga, hindi ka naman madali tanggapin ang mundo. No? Hindi ka madali tatanggapin ang mundo. Kaya nga kasunod nyo sa chapter, sa verse 10, ang sabi doon, blessed are what? Those who are persecuted for what? Righteousness sake. Hello? Talaga hindi po magiging madali. No? Pag ikaw po ay isang peacemaker, asahan mo, mahirap ang iyong kinakalagyan. Kasi yung peacemaker po ayon sa salita ng Biblia, ito po ay nagdadala ng isang matuwid na pamumuhay sa bawat isang tao. Hindi mo na niresolve yung conflict kung hindi ibinibigay mo sa kanila yung righteousness coming from God. Yung pagiging, yung peace po, yung peace is based, grounded, anchored on the righteousness. Kaya nga po hindi magiging madali. Maaaring makakuha tayo ng mga negatibong reaksyon. Lalo na pag dinidil na natin yung sin. Maaaring magalit sa iyo yung tao. For the reality, yung naggagawa ng hinder na ito ay yung sin itself. We want peace. Pero yung sin, ito po yung nag-hinder. Kailangan itin muna po natin yun. Alisin. Alam niyo, nakakatuwa po na malaman na ang Diyos ay tumawag ng mga peacemaker, hindi po doon sa mga napakataas-lantas na mga pinag-aralan. Hindi doon sa mga politician. Hindi doon sa mga ambassadors and well-known in the Philippine society. No? Hindi po yung mga nagtanga ng mga Nobel Prize. Hindi yung mga kinasa sa mundo, kundi but the simple and yung mababa at mga simpleng tao ang ginawa niya mga peacemaker. Pangatlo, the source of peace. Who is the maker of peace? No? Unang-una hanggang God is the author of peace. Sabi ko sa 1 Corinthians chapter 14, verse 33, for God is not God of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. Sabi yan, ang Diyos ay hindi pinagmumulan ng mga pagtatalo. Talo-talo, no, ng mga argumento, ng pagkakalito-lito, kundi ang Diyos ay kapayapaan. No? Sa Kanya po nagmumula yung kapayapaan. At hindi po natin nakukuha ito at maunuan peace kung hindi po tayo lumalapit sa ating Panginoon. Yung kung hiwalay tayo sa ating Panginoon, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Hindi natin makikilala, hindi natin mararanasan ang kapayapaan. Ang sabi po ni Pablo sa Romans chapter 15 verse 33, may the God of peace be with you all. Kailangan po yung Diyos na pinagmumula ng kapayapaan ay ito dapat yung sumaating na maging laman ng ating puso. Sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 16, sabi po ni Pablo po rito, now may the Lord of peace Himself give you peace at all times. In every way, the Lord be with you all. So sabi niya, now the Lord of peace Himself give you peace at all times. Di po ba? Alam niyo, napakaganda pa kayong kapayapaan pinag-uusapan. Siyempre, ang maganda po yun, ikaw ay naroon kung saan nagmumula ang kapayapaan. No? Naroon sa iyo yung pinagmumulan ng kapayapaan. At si Jesucristo o ang Diyos ang pinagmumulaan ng kapayapaan. Pangalawa, Jesus is the manifestation of peace. Kung magiging ito ay ipinakita, pinaalam, na nasa kay Jesucristo
ang kapayapaan. The only way na po pwede natin makilala at malaman o makuha yung kapayapaan ay kung paano mapunta to. Ito ay dapat na mapa sa atin. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 14. For himself is our peace, who has made us both one and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility. Wow, praise the Lord. Namamatay po ang ating Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo, siya po yung ating naging kapayapaan. No? Siya po yung humawak sa ating kamay at humawak sa kamay ng ating Panginoon. At tayo ay pinagkasundo. Amen po ba? Pinagkasundo tayo. Panginoon, sa'yo nandun sa pagitan. Nung kanyang itipa ang kanyang mga kamay, symbolically, parang hawak niya yung kamay ng Panginoon Diyos at yung hawak niya yung kamay ng tao at ipinagkasundo sa pamamagitan niya. Meron po isang istorya na sa nangyari, ito po ay naroon po yung dalawang mag-asawa sa divorce proceedings nila dahil maghihiwalay na po sila. Kasama nila yung kanyang 4 years old na anak. At habang naroon po sila doon, pinag-usap sila ay nandun po yung argumento po sila, ng argumento, no? Katwiran ng katwiran. So, yung anak po ay nanonood lang na halos hayop, halos mapaiyak na nga dahil nasasaktan po siya at ayaw niya na magkahiwalay ang kanyang nanay at tatay. So, wala naman po siyang magawa. So, ang ginawa niya po ay kinuha niya yung kamay ng kanyang tatay at kinuha niya yung kamay ng kanyang nanay, hawak ng kamera, pilit na pinagdadao ang kanilang mga palad. That is the picture o isang paglalarawan na ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Kung nais natin ang kapayapaan, kailangan yung kapayapaan ang pumasok sa atin. So, paano lamang magagawa ito? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ipinagkasundo tayo sa Ama, no? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Tatanggihan ba natin yun? Sino naman gusto ng Kalbaryo? Yun po yung sinasabi niya. Siya po yung naging mediation na atin. Siya yung naging bridge. Diba? At alam po natin na ang Diyos lamang ay siyang source, no? Ng peace. Yun yung sabi ko sa Colossians chapter 1 verse 10. And through Him to reconcile to Himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of His cross. No? Yun po yung katotohanan na talaga siya po yung naging offering upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan, upang maranasan natin ang kapayapaan. Sa book po ni Don Dickerson, yung The Peace Child, siya po yung isang missionary sa Sawi tribe in Irian Giant. No? Hindi niya po maisip kung paano niya, kasi hindi niya masyado yung language pa. So hindi niya maisip kung paano niya maipapakilala ang ating Panginoon sa kanila at paano niya ipapaalam kung ano ang ginawa ng Panginoon upang magkaroon ng kapayapaan at buhay na walang hanggan. Isang na to ay meron pong siyang kaaway ng mga tribo na talagang gano'n na lamang po yung kanilang puot sa isa't isa. Kaya po, pirmi po sila nasa gera. So the only way na, may custom po sila, the only way na matigil po yung gera ay merong isang tao na dapat magbigay ng kanyang anak sa tribo na yon, at habang nabubuhay yung batang ibibigay nila doon, ay i-honor nila yung peace. No? Kung diba, mabuhay ng 29 years yung bata, no? Magkakaroon peace. Pero hindi po maganap. Dahil nga, sobra ang galit nila sa bawat isa. So, walang magkusang magbigay ng anak na ibigay doon sa kabilang tribo upang magkaroon ng kapayapaan. So
So one day, meron pong isang tatay na kinuha po niya kanyang only son, nabasanggol, at ito po ay dinala niya sa tribo. Habang kapit niya po yun ay hinahabol po siya ng kanyang asawa upang pigilan siya, pero huli na, nakatawid na po siya sa territory ng tribo. At iniwanan niya po yung bakang ito. Ang sabi nga po, habang nabubuhay, ay magkakaroon ng kapayapaan. Si Kristo po ang peace child. Hindi 5 taon, hindi 10 taon, hindi 30 taon, but for eternity. Amen. Na magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating Panginoon. Tatanggihan na natin yung mga bagay na ito. Kaya nga po, hindi po madali upang magkaroon ng kapayapaan. Ang Panginoon po ay binigay niya ang kanyang buhay upang magkaroon ng kapayapaan. And now, what is the agency of peace? The Holy Spirit is the agent of peace. Sa Galatians chapter 5, verse 22, ang sabi po dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, and peace. Siya po yung agency. Yung fruit daw ng banal na Espiritu ay magmamanifest ito kung ang kapayapaan ay sumasa atin. The God of peace. Magkakaroon na po tayo kapayapaan pag ang Diyos ang siyang namuhay sa ating buhay. Magkakaroon po tayo kapayapaan kung si Kristo ay mamumuhay sa ating mga puso. At ang banal na Espiritu ay siya titira upang makita po natin at maranasan natin at makita po natin yung kapayapaan. Ito po yung will ng ating Panginoon para sa atin. Pagkat siya yung source of peace. Kaya po sa Jeremiah chapter 29 verse 11, ang sabi po doon, what are the plans I have for you? Declare the Lord, plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and a future. God, ang nais po ng Panginoon ay magkaroon ka ng kapayapaan. Ang nais ng Panginoon ay magkaroon ka ng buhay na masagana. Kaya sabi po natin, Panginoon, sa John chapter 16, verse 33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. Sabi ng Panginoon, magkakaroon daw tayo ng kapayapaan. Bagamat yung ating kapaligiran, no, ay naroon po minsan yung trouble. Ang ibig ko sabihin ito yung malalim na kapayapaan na bagamat yung ating paligid ay may mga pagkakataon na hindi po maayos, pero ay lalagay ng Panginoon ang tunay na kapayapaan. Hindi ka alisin ng Diyos doon. Nandiyan ang trouble, nandiyan yung struggle, nandiyan yung mga problema. Pero sabi po noon, ibibigay ko sa iyo ang kapayapaan. Sabi niya doon, in this world you will have trouble, but take heart. Hello, church! Pagkat ang Diyos na magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Alam niyo po, doon po sa ilalim ng dagat, bagamat sa ibabaw ay maalon, pero meron pong lugar sa ilalim ng dagat na miski may bagyo po sa ibabaw, ito po yung ay tahimik at patat na merong kapanatagan at kapayapaan. Hindi po sila nagagalaw po doon. Ang tawag po ng scientist doon ay cushion of the sea. Sabi po, meron daw pong finding nung ito po ay hinukay nila. Natagpuan po nila yung mga fossils ng mga plants and animals na hindi po nagalaw for 1,000 years. Nandoon ang kapayapaan. Naroon ka sa ilalim. Kung saan po, bibigyan po natin ng isang ilustrasyon. Ang kapayapaan na sinasabi ng Panginoon, bagamat naroon ng trouble, nandoon ang bagyo, nilalagay ka sa pinakamalalim ng pusok ng dagat upang doon ay naroon ang kapayapaan at walang pwedeng gumalaw sa iyo. Hello! Napaganda po yun, hindi po ba? Okay, pang-apat. The messenger of peace. Who are they? Sabi ko, blessed are the peacemaker.
tayo po ang society po natin ay mga tao, they fight for their rights. Itinataas ang bawat isang tao. Sabi po ng mga psychiatrists and behaviorists, ang sinasabi niya po sa tao, get all you can get for yourself. Do not let anybody take anything from you. Yun po yung prinsipyo nila. Psychologist, psychiatrist, mga behaviorist. Sabi niya, ay kumuha ka na kumuha, no? Para sa iyong sarili. Kung ba sabihin natin, mapayaman ka, hayaan mo na siya. At huwag mo nga hayaan ng ibang tao ay kunin ang bagay na nasa iyo. No? Kaya nga po, lagi pong may kaguluhan. Yung po yung ginagawa ng maraming mga tao. Kaya nga po, huwag po tayo magtaka na pag tinadala nga po natin yung gospel, ay meron pong strife, meron pagtutol, meron persecution. No wonder na ang ating Panginoon ay narito sa mundong ito, no? Ay hindi po siya kinalugdan ng maraming mga tao. Di po ba? Kasi ang gusto po ng mga Hudyo po ng araw, they want a fighter. They want a warrior. Ginawa po yung kanyang mga disciple, di ba? Lord, kailan niyo mo itatayo ang kaharian ko dito? Di po ba? Kasi gusto nila yung mga tao talagang lumalaban. Di po ba? Kaya nga po, ang ating Panginoon, iba ang pamamaraan. No? Kaya ayaw nila sa ating Panginoon. Di po ba? Kaya sabi ng Panginoon, blessed are the peacemaker. O siguro sabi nila, nung marinig nila nung sinasabi na ating Panginoon sa maraming mga tao, nung sabihin sa kanila nung mapapalad yung mga nagnanais ng kapayapaan, siguro marinig, kita. Kasi hindi nun gusto nila eh. Gusto nila ay yung mga fighter. Kaya nga po tayo, yung mga hero natin, di po ba? Oh, gusto natin, ginagawa natin hero, yung mga lumaban. Yung mga nagtatanggol sa mga mahihirap, kaya po yung mga superhero, talagang sikat na sikat eh. Di ba? Pero, iba po, kasi ang ating Panginoon, ang sabi po doon sa Isaiah chapter 9 verse 6, ay siya po yung Prince of Peace. For as is born to us is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. No? Pero ibig ko sabihin, every time na mag-preach ang ating Panginoon, ay nagkakaroon po ng conflict. No? Sabi po sa Luke chapter 23 verse 5, but they were urgent, saying, he stirs up the people, teaching throughout all Judea, proclaiming even to this place. Talaga naman nag-aagulo yung mga tao eh, no? Because yung righteousness ang pinipili natin Panginoon, even the apostle ay naranasan po nila yan. Sila Pablo, ang sabi po sa Acts chapter 24 verse 5, for we have found this man a plague, and one who stirred up riot among all Jews throughout the world, and is a ringleader of the sect of the Nazarene. He created riot. Hindi matanggap ang katotohanan. Bakit? Ang sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, sabi niya, indeed, all who desire to live a godly life in Christ will be persecuted. See? Hindi ka tatanggapin. Kasi ayaw ng tao na mamuhay na matuwid sa harapan ng Diyos. Gusto niya sundin yung kanyang sarili. And you are the messenger of peace. Hello! Sabi mo sa katabi mo, you are the peacemaker. Okay, wala nang bawian, ha? Sabi sa 1 Corinthians chapter 7 verse 15, ang sabi, but if the unbelieving party separate, then is besold in such case the brother or sister is not enslaved. God has called you to peace. Alam na yung start. Ikaw po ay tinawag natin pa upang mamuhay sa kapayapaan. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Sabi po doon,
All this is from God, who through Jesus Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. The word reconcile sometimes means peacemaker. Ikaw po yung magre-reconcile sa tao at sa Diyos. Gusto niyo po ba yan? No? Kaya sabi po in Colossians chapter 3 verse 5, therefore, what is early not in you, sexual morality, pure passion, and corruption, which is idolatry. Alisin po natin. Let the peace of God rule in your heart. Ayan ang tanong po, how to become a peacemaker? Paano po ba tayo magiging peacemaker? Unang-una po, dapat tayo yung unang makaharana ng kapayapaan with God. You got to have peace with God. Tayo po dapat ay may kapayapaan sa ating Panginoon. First of all, kailangan tayo yung makipagkasundo muna sa ating Panginoon. Sa Ephesians chapter 6 verse 15, sabi po doon, and shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. Kailangan po, in the morning, paggising sa umaga, ano dapat? Makikipag-usap sa Panginoon at hihingi ng kapatawaran yung mga kasalanan natin. We make peace with God. Pangalawa, one who help others to make peace with God. Paano mag-peacemaker? Ikaw daw yung dapat yung tao, nagdadala sa tao upang makipagkasundo sa Diyos. What we call evangelism. No? Mag-evangelize ka. Ipakilala mo si Kristo sa kanila. No? Pwede tayo lumapit sa kanila at ipakilala. Alam po natin maraming tao ang laban sa Diyos na namumuhay hanggang ngayon sa kasalanan. Ikaw yung magdadala ng kapayapaan sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapakilala kay Kristo sa kanila. Alam po natin na lahat po ng nasa kasalanan, pag dinadala po natin yan, minsan hindi po talaga magiging maganda ang resulta. Pero napakaganda po, the best way upang magkaroon ng kapayapaan is to preach the gospel. Hello? To preach the gospel. Kaya nga po yung, alam nyo, walang mangyayari talaga sa mga tao dito. Miski mag-rally sila na, mag-rally dyan. No? Hindi makukuha yung righteousness, hindi makukuha yung tama talagang pamumuhay, hindi makukuha talaga yung kapayapaan. Miski sino ang yung kumo dyan sa Malacanang, hindi makikita talaga yung mga bagay na yan. Yeah! Ang mahalaga po kasi, ang pinakamahalaga kasi, si Kristo. Kung ang bawat tao ay may Kristo sa puso, ang mundong ito ay magiging maligayang tirahan ngayon pa lang. Amen. Ay, sus. Miski na po pagawin po natin, hindi talaga magkakaroon ng kapayapaan. Hindi may iwasan ang hidwaan. Hindi may iwasan ang gera. Now, ang gobyerno natin nasa drawing table ng peace process para sa MNLA. Pero ewan ko po. Pero I believe, kailangan po natin dalhin ang mabuting balita. Kung gusto po natin ang kapayapaan, kung gusto po natin yung justice, kung gusto po natin yung maging pare-pareha ang mga tao, then let the peace of God dwell in their heart. Magagawa lang po yan kung si Kristo ano. Evangelism is a peace-making process. No? Ang tatapang po natin, magsisigaw, ang tatapang po natin sa mga ibang bagay. Pero pagdating po na yung dapat na makuha ng tao, ayaw natin ibahagi. Sana nga dapat magkasundo na rin yung mga Kristiyano, mag-rally din, no?
ang lalagay natin sa rally, accept Christ. Confess your sin. Dapat Pero ang Kristiyano po kasi, talo pa ng mga nakikipag-away pa nga sa mga pulis, nakikipag-bagan pa di ba? Talong-talo tayo. Tami sa bakit kailangan mo? Wala po. Uy, mali na nga ginagawa, tatapang nila di ba? Bakit tayo Kristiyano na ngayon? Alam natin makapagbibigay ng kapayapaan, alam natin magbibigay ng ayusan sa buhay, sa gobyerno, sa society, sa lahat. Kung may ayaw natin ipahayag, talo pa tayo sa kanila talaga. Sila pag sinabi may gawain, nandun lahat tayo pag sinabi may gawain tayo. Tapos ano pag-iisipan ko naman? May gagawin ako sa bahay. Hindi po pa. Alam nyo, totoo po yun Sige, masik po kayo. Bisa kasama pa yung bata Oo. Bisa yung bata nagiging dahilan na, kasi pasto yung anak ko magulo. Bakit sila nga yung bata dala-dala na doon. Alam naman lang magulo yung pupuntahan nila. O maaaring mapahamak ka nila mga anak. Alam niyo po, nakakaya tayo sa Diyos. Kasi yung mga taong wala sa Panginoon, sila pa yung matatapang. Samantala yung katotohanan, nadala natin, yung buhay na walang nadala natin, yung kapayapaan nadala natin, yung maging matuwid sa harapan ng Panginoon dala natin, nung sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, nadala natin, ikaw ang susi doon Pero ayaw po natin, nagkikibit-balikat tayo Hayaan mo na lang yan, patuloy yung magmarcha papunta ng impyerno, okay lang yan. Diba? Ang laki po ng pagkakaiba Makita nyo. Sila matatapang po sila. Pinaglalaban nila kala nila totoo. Pero tayo yung nasa totoo. Hindi natin kaya ipaglaban ang ating Panginoon. Nangungupete tayo. Pagharap na natin na medyo mataas natin, ayaw na natin. Sana po, pagkatapos po nito, ang bawat isa sa atin na maging peacekeeping force ng ating Panginoon. Hello? Sabi po sa Romans chapter 10 verse 15, and you are they to preach unless they are sent. As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Oh, hallelujah! Praise God! How beautiful are the feet for those who preach the good news. Hindi po yung mga taong nagsasalita ng ibang mga uri ng salita, kundi yung mga taong nagnanais na ipahayag ang salita ng Panginoon. Church, kailan pa tayo nagkilos? Nais natin ng mapayapaan, nais natin mga bagay nito, pero tumatahimik po tayo. Ang peacemaker po ay hindi kontento na hinahayaan lamang ang mga bagay na ito'y maganap. Pangatlo, peacemaker is one who helps others make peace with men. Yung pinagkakasundo po natin yung bawat isa na may strength. Ang sabi po natin, kailangan isettle yung issue. Kailangan alisin yung kasalanan. Huwag po natin sabihin, okay lang yan. Pagbigyan mo na siya. Kailangan isettle. At kung maunawaan yung katotohanan din, magkakaroon po ng tunay na reconciliation, ng tunay na kapayapaan. Okay? Tignan po natin sinasabi sa Matthew chapter 5 verse 21 to 23. You heard that it was said to the people long ago, you shall not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who angers his brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, Raka, is answerable to the court. And anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. Wow, ang bigat po ito, Yung word Raka po, siguro minsan nagiging guilty po tayo dito. Alam ko na. Ano yung word Raka po, ang ibig sabihin po niya is stupid. O, minsan nagbibiruan tayo, sabihin po natin yung parang, ang ibig po sabihin ito, yung empty head, walang utak.
brainless, lack of intelligence, imbecile. Doon. Minsan siguro manigigat, bukso ko, parang naman kakangapang lang. Di po ba? Pero yun po yun eh. Kaya nga po, kailangan mahimahingat din po tayo. Kung meron tayong strife, o meron tayong hindi pagkakaunawaan, o bawat isa ay merong hindi pagkakaunawaan sa bawat isa. Sabi nga po, bigay sa ating pong kaaway, sa Matthew chapter 5, verse 44, love your enemies. Bilang mga peacemaker, love your enemies. But share the good news of salvation. Ano sabi nga po in Matthew chapter 18, verse 57, kung paano po natin, kung tayo po ay narito sa loob ng iglesia at natin mag-worship sa Panginoon. No? Kailangan po dali po natin yung kung ating po kapatid ay nag-asala. Puntahan po natin. Kung di makinig, magdala ng isa. Kung di magaling, dalhin po sa iglesia. No? Ang nais po ng Panginoon ay magkaroon po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Sabi mo lang ating Panginoon sa Mark chapter 9 verse 15. Salt is good, but if the salt had lost its saltiness, how will you make it salty again? Have salt in yourself and be at peace with one another. Mahirap po yung merong pong kaaway sa loob ng iglesia. No? Kailangan po isettle po natin yan sa paglabas po natin. No? Ay ayusin po natin ang lahat ng mga bagay na yan bago tayo makapag-worship sa ating Panginoon upang makapagpuri tayo. Panglima, the promise of the peacemaker. Sabi po natin, ano yung mapapala natin kung tayo po ay maging peacemaker? What will happen? Sabi po doon, they shall be called the Son of God. Di po ba, ikaw pinagmamalaki mo, hindi ba pinagmamalaki yung pangalan mo, Narcilia? No? Isang magkano maging, si Charlie, ay, naku, galing na artista yun, nakamalak ba yan? Oh! Meron po bang Emmy Narcilia na broadcaster, meron po din. Siyempre parang ka nagagalak yung bagay na yung apelidin mo, yung pangalan ng tatay mo, mga mo ay talagang napakaganda. No? Di po ba? In comparison, ang sabi po dito, you will be called the Son of God. No? Napakaganda. No? Hindi ka anak ng isa sa pinakamayaman sa Asia o sa buong Pilipinas. No? Hindi ka anak ng napakaraming may ari-arian dito. Ang sabi po dito, you will be called the Son of God. Ang ginamit po dito ay yung word na huios, na hindi po yung tekna. Na hindi po sa yung tekna po ay ito po yung word na ginagamit upang to speak a tender affection. Ang ginamit po din yung word ay huios, ito po yung sinasabi yung dignity at yung honor and standing before God. Hindi lang po sinasabi ng Panginoon yung mahal na mahal ka ng ating Panginoon na ikaw ay kabilang sa Kanya. Ang sinasabi ng Panginoon, you are dignified. Kagalang-galang ka. No? At ikaw ay isang anak ng Diyos. You are honored before God. Kasi hindi po natin, kasi nakikita po yun. Sabi, ito po yung napakagandang pangako ng ating Panginoon. Kita niyo ba sabi sa Genesis chapter 44 verse 13. Now therefore as soon as I come to your servant, my father and my boy is not with us, then his life is bound up in the boy's life. I want you to make ang bagay nito is bound up in the boy's life. Parang nakatali, no? Yung buhay niya ay umiinog, no? So iba si Jacob sa yung kanyang anak si Joseph. So, ibig sabihin, ikaw, ang Panginoon, no, naroon yung pinakamalaking pag-ibig ng ating Panginoon na ikaw ay kanyang anak. Ang sabi naman Biblia, we are the apple of His eye. Hello? Kala niyo ba kung saan galing apple of the eye?
Sa Biblia po galing po yun. Tayo daw ay apple ng eyes ng ating Panginoon. Sa Hebrew po, ang ibig kong sabihin nito, pupil of the eye. Ito po yung sa ating katawan, now external, ito po yung parang pinaka-sensitibo. No? Kaya nga po pagka yung alin po, pinoprotektahan po natin ito. No? Sensitibo at ito po ay talagang madali po siyang mairita, madali po siyang masasaktan. It means, kung ikaw po yung apple of the eye ng ating Panginoon, naroon po yung kanyang pag-alala sa iyo and He will take care of you. Ibibigay niya ang lahat ng mga pangangailangan mo. Ang sabi po doon sa Psalm chapter 17 verse 8, sabi po na, keep me as the apple of your eyes. Hide me in the shadow of your wing. Oh, praise the Lord. Lord, sabi niya, kung maano na ako lang yung apple of the eye, ang ibig sabihin, yung pananaw mo, yung pag-ibig mo, yung protection mo, yung providence mo, ay bigyan mo sa akin. In Malachi chapter 3 verse 7, ang sabi po doon, for the days of Father, you have turned aside from my statute, and you have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord. But you say, how shall I return? Verse 17. Paano daw sila babalik? Sa Psalm chapter 56 verse 8, ang sabi po, you have kept count of my tossing, put my tears in your butter, are they not in your book? Wow! Minsan, alin po sa custom po ng Hebrew, ng mga Hudyo, pagka sila po ay umiiyak, iniipon po nila yung kanilang luha sa butter. Ano po ibig sabihin nun? Upang makita kung kaano yung sorrow na naramdaman nila sa kanilang buhay. Para sinasabi po nito, sa bawat pag-iyak ng anak ng Diyos, ay binibilang ito ng Panginoon. Nakikita niya, nararamdaman niya kung kaano yung ating nararanasan sa ating buhay. Wow! Sa Psalm 116 verse 15, precious is the sight of the Lord, is the death of His saints. Napakahalaga daw ito. Bakit? Kasi makakapiling ka na ng Panginoon ng tuluyan. So Psalm chapter 16 verse 3. As for the saints in the land, they are the excellent one, in whom all my delight. You are the excellent one. Wow! Praise the Lord! Hindi ka pala basta-basta kamata ng Panginoon. As for the saints in the land, they are the excellent one, in whom is all my delight. Wow, napakagaling ng Panginoon. Ano? Pero kung tignan natin minsan sa sarili natin, parang baliwala, kawawa. Pero sa mata ng Panginoon, excellent one. We are the treasure ng ating Panginoon. Sa Revelation po, meron pong isang passage doon na sabi na tayo daw po ay we get to sit with Him in His throne. No? Ang ibig sabihin, para po yung Ama na tayo ay uupo sa lap ng ating Panginoon at doon parang maglalambing sa Kanya. Ang napakaganda po, being the Son of God, ito po ay yung eternal love ng ating Panginoon ay nasa atin. Being the Son of God, well protected po tayo ng ating Panginoon. At tayo po ay ingatan niya sa lahat ng mga bagay na mga masasamang mangyayari sa ating buhay. At being the Son of God, napakaganda po. May isang napakahalaga na malaman natin na mayroon isang Diyos na nagmamahal sa atin na napakaraming pagmamahal na kaya niyang ibigay lahat para sa atin. Are you blessed are the peacemakers, for they shall call the Son of God. Wow! Praise the Lord. Palakpakan na po natin.